liblib na baryo na napapalibutan ng masukal na kagubatan, nakatira si Benjo, isang tahimik ngunit kilalang albularyo. Namana niya ang kakayahang manggamot mula sa kanyang yumaong lolo Simeon, ang albularyong kinatatakutan ng lahat dahil hindi lamang sakit ang kaya nitong gamutin, kaya rin itong makipag-usap sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Isang dapit hapon, habang nag-aayos si Benjo ng mga halamang gamot sa kubo niya sa tabi ng talon, may kumatok. Mahina, sunod ay malakas. Hindi ito tao. Ramdam niyang may kakaiba, parang ang hangin mismo ay humihingi ng tulong. Pagbukas niya ng pinto, isang batang babae na basang-basa ang nakatayo. Mapatla, nanginginig, at ang mga mata nito ay tila may niluluksong anino sa likuran. Albularyo, tulungan niyo po ako, si inay, kinuha ng tubig. Napalunok si Benjo. Alam niya ang alamat ng madilim na talon, na bawat ika-14 na gabi, may kaluluwang hinihinging kabayaran ang nilalang na nakatira sa ilalim nito. At ngayong gabi, ika-14 na gabi. Ano ang pangalan mo, iha? Mahinang tanong ni Benjo habang pinapasok ang batang nanginginig. Lira po, si inay, hinatak siya ng anino mula sa tubig. Wala pong tao sa baryo na gustong tumulong, sabi nila sumpa na raw kami, nangingilid ang luha ni Lira, pero hindi iyon karaniwang luha, may bahid itong kulay itim na parang usok. Napakunot ang noo ni Benjo. Hindi ito ordinaryong kaluluwa, may pumipilit pumasok sa katawan ng bata. Dali-dali niyang kinuha ang isang lumang kahon na pinagbabawal sanang buksan dahil iyon lamang ang iniwang babalan ng kanyang lolo Simeon. Mas mahigit kung dumating ang araw na ang tubig ay magsalita at ang mga patay ay humingi ng katawang hihigan, buksan mo lamang ito kung handa kang isugaw ang kaluluwa mo, Benjo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob ay isang itim na bato na hugis mata, nakabalot sa pulang telang may sinaunang sulat. Pagkakuha ni Benjo sa bato, biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon sa labas ay parang hinihigop papunta sa loob ng kubo. Si Lira ay biglang napahawak sa kanyang ulo, napasigaw. Darating na siya. Ayaw niya kayong gambole ng tubig. Umalangaw-ngaw ang tinig na hindi galing kay Lira. Boses iyon ng isang matandang babae, o baka hindi babae. Para bang galing sa ilalim ng lupa. Tumingin si Benjo sa talon. Sa dilim ng gabi, ang tubig ay hindi na kulay pilak sa sinag ng buwan, bagkus naging itim na parang langis, at sa ilalim nito ay may mga matang nagmamasid. At doon niya nadama, hindi lang si Lira o ang ina nito ang ibig kunin ng nilalang. Siya mismo ang tunay na pakay ng talon. Habang nakatitig si Benjo sa talon, may malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang batok, hindi pa rin siya gumagalaw ngunit ang puso niya ay kumakabog ng hindi niya maipaliwanag. Sa bulungan ng hangin, may narinig siyang tila tinig ng kanyang lolo Simeon. Mas mahigit, hindi mo ito laban lang bilang albularyo, ito ay pagbabalik ng kung ano ang ninakaw sa inyong lahi. Nagulat si Benjo. Ninakaw, lahi. Bigla niyang naalala ang mga gabi noong bata pa siya, kung saan ipinagbabawal siyang maligo o lumapit sa tubig kapag kabilugan ng buwan. Lagi siyang nakararamdam ng pagkalunod, kahit tuyo ang lupa. Pagbalik niya sa kubo, muling dama po ang kanyang paningin sa pulang telang binalutan ng bato. Naroon ang sinaunang sulat, ngunit kakaiba. Ngayon, kaya na niya itong basahin. Parang kusang gumagalaw ang mga titik, nagiging malinaw, nagiging wikang naiintindihan niya mismo, na tila matagal nang nakabaon sa kanyang isipan. Mas mahigit, ikaw ang anak ng bantay talon. Ikaw ang huling tanikala. Sa sandaling iyon, tumibok ang bato na parang puso. At ang talon, tumugon. Narinig niya ang daing ng libo-libong kaluluwa. Hindi para takutin siya, kundi para gisingin siya. Ang mga kaluluwang naririnig ni Benjo ay hindi nagmamakaawa para makaalis, kundi nag-uutos upang matandaan niya kung sino siya. Lumiwanag ang paligid ni Benjo, ngunit hindi ito liwanag ng buwan, ito ay liwanag ng alaala. Nakita niya ang sarili bilang batang nakasilip sa isang lumang ritual, nakatayo si Lolo Simeon, may hawak na bato, habang nakapalibot ang mga matatandang nakaputi. Sa gitna ng ritual, narinig niya ang isang sigaw. Mas mahigit, ang bantay talon ay tatalikod na. Pagsasara ng lagusan, sisimula na. Ngunit bago maisara ang lagusan, biglang lang umalingaw-ngaw ang dagendong ng talon. Lumabas mula sa tubig ang isang nilalang, hindi tao, hindi halimaw, kundi pinagsamang anyo ng tubig at anino. At sinabi nito ang pangalang Benjo, hindi bilang pangalan ng bata, kundi bilang susunod na bantay. Nasa gitna ng ritual si Lolo Simeon, hawak ang bato ng bantay,
habang umiikot sa kanya ang mga nakaputing matatanda, nagdarasal, nag-aalay ng bulong sa hangin. Ang talon noon ay maliwanag, hindi madilim, hindi nakakatakot, kundi payapa. Layunin ng ritual, isara ang lagusan, upang ang mga patay ay manatili sa ilalim ng tubig at hindi na makatawid muli sa mundo ng mga buhay. Ngunit sa gitna ng ritual, tumigil si Lolo Simeon. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang bato. Nakatingin siya sa talon, at doon niya nakita, hindi ang mga kaluluwang ligaw, kundi ang asawa niyang matagal nang yumao. Nakalutang sa tubig, nakangiti sa kanya, inaabot ang kamay. Mas mahigit, isara mo ang lagusan, at hindi mo na siya makikita kailanman, bulong ng mga matatanda. Mas mahigit, buksan mo ang lagusan, mabubuhay siyang muli, bulong ng tubig. At doon pumili si Lolo Simeon. Pinili niya ang pag-ibig kaysa tungkulin. Isinubsob niya ang bato sa tubig. Sa sandaling iyon, nagising ang nilalang ng talon. Hindi nito ibinigay ang buhay ng kanyang asawa. Sa halip, ninakaw nito ang kaluluwa ng mga susunod na bantay, simula sa anak ni Simeon hanggang kay Benjo. Ang talon ay naging gutom dahil ang tanikala na dapat magsara sa lagusan ay nabali. At sa harap mismo ng lahat ng nakaputing matatanda, naipasa ang sumpa kay Benjo kahit sanggol pa lamang siya.